Mabuhay yun taron ma'am, nag-start do pag guba it rebitmento lay 2022 pa ta. Kanugon Abiro area, relocation at school, ay basi ma-was out daya or makaon it suba. Parang baliwala ut akakon kung pasundan kot buot ay alinan may ito tubi. Sana bago pa man mangyari yun, ay kumilos na yung mga kinaukulan kung ano ang dapat na gawin. Hanggat may panahon talaga. Bilisan talaga. Yun lang panawagan namin. Puti nga ngayon umaraw. So medyo panatag na naman yung kalooban. Para pag umulan na naman, ayun. Andun yung pain. Gumuguho. Unti-unting nasisira. At patuloy na nilalamon ng tubig ilog. Ito ang sitwasyon ng revetment wall sa Daha Sur, Banga. Para sa mga nakatira dito, hindi ito simpleng sira sa infrastruktura. Ito ay araw-araw na takot. Isang paalala na anumang oras, maaaring bumigay ang lupa at ilagay sa panganib ang kanilang mga tahanan at buhay. Nakilala ng aming team si Tatay Vicente Ingalia. Lagpas 8 dekada ng residente, isa ang pamilya ni Tatay Vicente na kinakailangang lumikas matapos gumuho ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ito ano sa guman ko namon kami isang gabi adaywag siguro may budiga nga at ana it farmers naron sa anat di eron nga kuan anda nga budiga ay siyempre malisod ga kuan it mga gamit una ang anay kami nagbutang kamong mga kagamitan baga uwa man kami gapabugay ay pero mga gamit anamong pag bago ako nag-retire ay may amon ang mga gamit do yun do bukon parang waut ako ni ito baga, parang baliwala ut akakon kung pasundan kot buot ay alinan may ito tubi. Makikita sa ating likuran ang sirang revetment wall dahil dito ay unti-unting gumuguho ang lupa na sakop ng paaralan at covered court. Nakapanayam namin si Punong Barangay Arnold Tihada patungkol sa sitwasyon sa kanilang barangay. Nag-start do kwando pag guba it rebitmento lay 2022 pa ta. Doon aro pag guba ko rotaw nga tong ito banda sa sitio Ilaya katot aro nag-start nga sige-sige ko dayon do tinupas ba nga ron pag once nga may baha do yun do kuan ko amon nga rebitmentol. Pero style tabi ko tubi ay do rebitmentol iya sa binit baga it yung tupas ay iya taga-agi ro tubi. Naunat ananat kaon do sa likod it rebitmentol ang bago matumba dayon do rebitmentol ro yun taraan ng style ko tubi yang ay kabaskugon gid biro current tubig nga naman kung may baha. Ayon pa kay Kapitan Arnold, panatag ang buong barangay noong panahong nasa maayos pa ang revetment wall. Duro sitwasyon na karon mamay, diretso abiro revetment wall nga ron. Ay manami taron ay dahil duro mga tao nagajogging ta karon yon, nagmaliway pa taron abi nga porsyon nga ron. Ay manami taron kami man parang komportable man kami nga do yun no kanabero rebitmentol ay maligon ay do yun tagalira ng kininatnan tag nagguho na sambilog diat ang nagumpisa kato tadayon diri-diretso ta.
Hindi maikakaila ang takot na nararamdaman ng buong barangay sa tuwing may paparating na bagyo. Siyempre ako bilang punong barangay ay ako giruga nagabatyag ay haron yung mata, bagyo yung mata. Dahil akyan yung maniraro dalihon, mag-eskwelahan nira ay iguon yung gida. Pero amon nga, kami ron gawuri kita kung mga maruyon po basta may bagyo nga ron, doon gida. Hindi lamang mga residente ang natutulungan ng revetment wall, maging ang mga guro sa Daha Sur Elementary at National High School ay natutulungan nito. Yung tungkol po dito sa issue ng Daha Sur Elementary School, concerned kami kasi yung dati, yung revetment wall ay napupuntahan pa ng mga bata, ng mga mag-aaral, ng mga guro, o ng iba pang mga residente. Kapag mahina ang signal, dumadaan sila dito sa aming paaralan sa elementary school at doon sa likod ng aming paaralan, doon sila naghahanap ng malakas na signal. May time pa nga noon na kung eleksyon at mahina yung signal para mag-submit kami ng aming report, doon kami pumupunta sa likod sa revetment wall. Pero nang mangyari na sunod-sunod na mga malalakas na ulan, mga bagyo, naputol o inanod yung revetment wall, kaya ito ay nasira. At unti-unti, habang tumatagal, lumilipas ang mga araw, mga linggo, buwan, taon, inabot na ng 1 taon, ay wala ng revetment wall dahil kinain na ito ng tubig, ng ilog. Kaya ngayon, ang nangyayari, may mga takot kami na baka sa sunod-sunod na ulan o bagyo dumating, may posibilidad na maaring gumuho yung aming revetment, yung aming barangay hall kasama ang Daha Sur Elementary School at Daha Sur National High School. Na kinatatakutan namin na sana bago pa man mangyari yun, ay kumilos na yung mga nasa may kinauukulan kung ano ang dapat na gawin. Huwag na nating hintayin na maanod pa yung barangay na covered court, yung Daha Sur Elementary School at Daha Sur National High School bago tayo gumawa ng aksyon. Ang revetment wall ay itinayo bilang proteksyon laban sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit ngayon, ang dapat sana'y panangga ay naging banta. Para kay Ma'am Joy, sa tuwing uulan ng malakas, hindi na kapanatagan ang nararamdaman, kundi pangamba. Pangambang baka ito na ang araw na tatangayin ng baha ang kanilang minamahal na pangalawang tahanan. Masakit talaga bilang guro for 19 years. Siyempre may mga guro din dito na mas nauna sa akin. Same kami nang naramdaman na sa welfare ng aming mga estudyante. Yung what if pag mangyari ito, paano yung mga bata? Hindi lang kasi pinag-uusapan dito, kinikita namin bilang guro. Kasi dito na, nakaugat na kami. Baga kawawa yung mga bata. Kahit hindi na sa part namin, sa mga bata na lang, sa edukasyon ng mga bata, sa pangailangan nila. Isa yun. Emotional ako. Kaya hindi talaga kami madalas na pupunta doon sa likod. Lalo pag umuulan. Kasi yung nervyos, yung kaba. Paano pa magtuloy-tuloy yung ulan? Paano na yung bukas? Hindi kasi masolusyonan ito ng isang one click. Kasi hanggat may panahon talaga. Bilisan talaga. Yun lang panawagan namin. Buti nga ngayon umaraw. So medyo panatag na naman yung kalooban. Para pag umulan na naman, ayun. Andun yung pain. Yung aligaga ka naman kung, yung mga bata, ipauwi na ng maaga. Kasi hindi namin alam yung current ng tubig.
yung baga biglaan. So yung mga bata malayo pa yung inuuwian. Ganon ka, aligaga kami kapag masama ang panahon. Ayon sa principal ng Daha Sur National High School, hindi pa nasisira ang revetment wall sa kanilang paaralan ay nakaranas na sila ng pagbaha. Gaapaw gimat kara ma'am kung madagom giman ro pa kung may mga grabe nga baha. Last siguro about 2 months nga nag-agi, nag-apaw di kara tubig di kara. Pero wa pa masama drol bitin wall. So once nga magbaha, makatugi hapon ng kuan, siguro mas madagom pagidro tubig ri kara nga maabot kara nga eskwelahan. Siyempre yung mga among opisina ya so boss, ya gani nga advice namon nga raya nga office may mga kada finance office namon dia dapat sa babaw sa iluhon. Dahil yung mga documents para basi mabasa ba. Samantala, hindi lamang revetment wall ang problema sa barangay. Maging ang mga residente at motorista ay hirap din sa kanilang kalsada. Ganito ang sitwasyon ng revetment wall matapos itong masira. Makikita nyo sa aking kinatatayuan na malaking bahagi ng kalsada ang nawala. Dahil sa masikip, matirik at delikadong daan, ay kailangan na maingat na pagmamaneho, lalo na rin para sa mga malalaking sasakyan. Bilang hakbang, ang Barangay Council, Daha Sur National High School at Daha Sur Elementary School ay nagtulong-tulong upang gumawa ng joint resolution kung saan isa sa mga unang hakbang ay ang rechannel o pagbabago ng daloy ng ilog upang protektahan ng komunidad, partikular na ang paaralan at barangay covered court. Naghimo kami joint resolution, ibahan ro barangay captain, Captain Arnold Tihada. Nahimo kami joint resolution, particularly ang National High School, elementary ag barangay. Then nagpirma ro mga teachers, ibahan barangay officials ag mga present during that time nga una sa paghimo yun ng resolution. Kibahan man ro alumni president, so natigayon man tanan ag ang bani kapitan ay anato nga ipasa sa regional office DPWH through channel ag sandalang bahala to sa national. Aware gid kami karon no sa nagkagatabo nga sa Daha Sur, this was 2 years ago no. Successive abiro nagabot katon nga bagyo. So rin ay ginapil na namon sa DPWH ron 2 years back hasta makaron nga ni ay sige ramong sinugat karon sa DPWH pertaining sa ruyon nga ron nga revetment wall no. Dati ron ay mga almost 200 meters away karon sa Aklan River. But then makaron ay mat sa pilang metro gat ano, siguro 50 metros no. O wow na less than 50 meters yung natabo makaron no. So actually last after sa bagyo nga tong yun no, ay nagsugat man kami sa DPWH party sa nga bisitahan man daro Daha Sur. And of course parehas man ko sa barangay Humarap no. Sugat man kami yagi-yagi karon sa DPWH party sa barangay Humarap ag barangay Daha Sur. Nagpadayaw nga ni ro aton provincial government's office no. Katon karon it bakhu siguro to no for teaching. But then matsagin pa stop ran ni kapitan siguro dahil nga ning parte abi sa Daha Norte and Daha Sur karay medyo may andam katong dispute kung siin ba paagyon to tubi. So wa kuno sanda kagaong sa barangay kapitan it Daha Sur. That's why medyo napapundo makaron. But then nag-action man yagi raton nga provincial government's office karon agwin nga ni nagpadaga sa bakho ito ag gin-dredge senda no
agod ma-detour daton nga ron nga Aklan River, hindi yun nagpaagto sa Binitit Daha Sur, but then iyaw sa tunga-tunga no, sa mga ginatawag nga ano nga nila, doing bagas sa tunga Aklan River. And of course, kung January 14, no, we send another letter no, sa aton nga Office of the Civil Defense, no, pertaining man sa aton nga rong problema sa Daha Sur ag Barangay Humarap. So until now wala man sa action, but then nagtawag kami action kung yung problema halin pa ako 2 years ago. Pareho sa nararamdaman ng mga residente sa Daha Sur, nangangamba rin si Mayor Redison sa posibleng panganib na dala ng pagkasira ng revetment wall. So not only them, no, nga nagkakahawag, patigid kami, no, si Yabi Gid, ako nga municipal mayor sa Tumanutangan, nagkakahawagid, no. And of course, we try it again and again, no, nga i-tap through shoulder ko atong taga DPWH na kung hinunon nandara ma-aksyonan do atong nga revetment wall. Because until now, agyapon kita action nga nababatian kanda. Successive abi katuro mga bagyo nga nag-abot. So pagid, na-distract pagid ito no, hasta makaroon nga ni aton nga rin sa Barangay Humarap ay dati buho pa yan ron. But until now, makaroon hay almost isa ka spanyo tayo aton nga rin nga revetment wall na buo. Siniguro naman ng local government unit ng Banga na patuloy silang gagawa ng aksyon upang masiguro ang kaligtasan ng bawat residente sa lugar. Sa aton nga mapumuhing Bangan no, wagid nagapahuway rin yung mayor no sa pag-request sa aton nga Department of Public Works and Highways. Naraya nga problema naton, this was 2 years or 3 years ago no. Kinabalik-balik ang namunda nga pagpadagay sugat sa aton nga taga Department of Public Works and Highways. Nakasayod man kara aton nga former Congressman Carlito Marquez kung ano aton nga pag-appeal no sa Department of Public Works. But until now, gihapon abi-abi gid makaron may mga problema no ra aton nga flood controls nga no. Ag matsagin tapundon nga ni kararo aton nga national government pro pagtaot budget sa aton nga flood controls no. So that's why what we did is nagsugat kita sa Office of the Civil Defense ay may andaman karon nga budget siguro no. Usually sa mga disasters ag sa mga kung ano man nga nagkakatabo sa aton nga mga High-Road Office of the Civil Defense karon naga-action man no. Nagatawid ayuda ag nagatawid aksyon. Samantala, nananawagan ang mga guro at residente para sa agarang aksyon. Bilang punong barangay Daha Sur, ay kami gid kinahanglan ko inyong mga suporta, lalo-lalo gid DPWH, do aton nga gobernador, ag mabulig man doon si Mayor, nga andagid kami nga buligan sa amon nga problema ya sa among barangay Daha Sur. Dahil kung uwa kamo ay hindi gid kami hugag ron dahil simpre do budget man lang ay gihalin man sa aton nga gobyerno. Ay ginapabot ko ginahinyo ko gid sa DPWH National kung gaabot man pro leba nga mensahe ay kabay gid nga aksyonan gid ninyo. Luy ramon nga ginahinyo iya sa barangay Daha Sur. Salamat kung nag-abot man kinyo rayang mensahe ag inyong mapanood. Ay gapasalamat gid ako. Pero akong panawagan lang ay concern man kita tanan sa education katong mainunga, malisod man abi nga pag-procure gid yugta, pagpatindog it mga
building ra ag kumasamad imaw ay manami gidro tawag nga aksyon kaagad, ganun ba? Pero di naman madali-dali since sa national pa siguro budget kara nga i-kuan, no? Budgetan imaw, may proseso pa imaw. Pero kung may immediate kuan gagi, may mga concern naton nga mga department like DPWH o sino atong mga governor o sino una sa aton nga gobyerno ya sa Aklan ay mabipay kami nga mabuligan dayang iswinahan. Nananawagan kami sa LGU. Siyempre sila yung una talagang namin channeling, kumbaga through channel. LGU na bilisan din nila yung action na pinapasa ng barangay, ng school sa mga documents na pinapasa namin. Tapos sa province na mapabilis nilang paabot yung mga dapat naming kailangang help, agarang tulong. At siyempre yung regional para ma-forward na rin nila sa national para umbaga hindi na to agarang action na hindi na bukas o sa sunod na buwan. Baga in this time need na talaga namin ng action. Hindi na talaga pwedeng ipaliban na hanggang pwede pang masave yung building ng school at masave yung barangay. Para hindi pa huli ang lahat na umaksyon sila. Papasalamat ako sa ating barangay kapitan, sa barangay council, sa bumubuo ng Daha Sur Elementary School, Daha Sur National High School, sa lahat ng mamamayan ng barangay Daha Sur, sa aming division superintendent, sa aming division engineer. Sana po ay magkaisa tayo na gumawa ng paraan para mas mapadali ang pag-aksyon kung ano yung dapat na nararapat na gawin. Lalong-lalo na sa yung sangguniang bayan sa pamumuno ni Papa Lando tsaka ng isa pang konsehal. Nabasa ko kasi sa Facebook na gumawa na sila ng resolution para maumpisahan na siguro yung mga dapat gawin dito sa sitwasyon dito sa revetment wall na nasira ng bagyo at saka ng baha. Sa ating gobernador, nagpapasalamat po kami na sana ay patuloy niyong bigyang pansin sa lalong madaling panahon ang aming sitwasyon dito sa Daha Sur, Banga Aklan. Lalo na para sa kabubuti ng lahat ng mga mamamayan ng Daha Sur, Banga Aklan. Sa likod ng bawat bitak sa pader ay may mga taong patuloy na umaasa. Umaasang maririnig, mauunawaan at mapoprotektahan. Ang revetment wall na minsang nagsilbing simbolo ng seguridad ay ngayon ay tahimik na paalala na pangangailangang alagaan ang mga proyektong inilaan para sa kapakanan ng mamamayan. Sa bawat pag-ulan, kasabay ng agos ng tubig ang panalangin ng mga residente na sana'y hindi humantong sa trahedya ang kanilang pangamba. Ito ay paalala sa ating lahat na ang kaligtasan ay isang patuloy na responsibilidad sapagkat ang tunay na layunin ng kaunlaran ay hindi lamang sa pagtayo ng mga pader, kundi ang pagtiyak na ang bawat tahanan ay nananatiling ligtas. Ako po si Jelena Rosales. At ito, ang Kumusta na Aklan.